Muling binira ni Pangulong Duterte ang simbahang Katoliko pero may banta siya sa mga mananakit sa mga pari at iba pang religious leader. Pabor din daw ang Pangulo na mag-asawa ang mga pari. Balitang hatid ni JP Soriano. May babala si Pangulong Duterte sa mga mananakit sa mga pari at iba pang religious leader. Do not do it. Do not try to do it. Ang religious has nothing to do with the vagaries of life. Ayun yung panghilabti na kay those are religious people. Pag kinalaw ninyo yan, kita yung mag-enkwentro diya. Sinabi yan ng Pangulo matapos manong magpadala ng text message si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Kaugnay ng death threats na natatanggap umano ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio David at iba pang pari. Mula sa mga nagpakilala raw na tauhan ng pamilya ng Pangulo. Matatanda ang makailang ulit ng nakagirian ni na Pangulong Duterte si Bishop David na isa sa mga kritiko ng kampanya kontra droga ng administrasyon. Ang palitan ng text message binasa ng Pangulo. Good day po, greetings from Rome. I was informed that Bishop David and some priests got death threats from someone claiming to be working for the President's family. Just to let you know, baka may naninira. Thanks, we pray. Ingon po din bang wala pong ganon, Kardinal. Salamat po. Pero bago niyan, muling binira ng Pangulo ang simbahang Katoliko at mga lider nito. Nabanggit din niya ang dati na niyang nakwento tungkol sa umano'y naranasan niyang pang-aabusong sexual at ng kanyang mga kaklase mula sa isang pari noong high school. Kaya sabi niya, pabor siyang dapat payagan na lang ang mga paring mag-asawa. Dapat ng pare, payagan nga aminyo. Nguray solusyon gaya. O baskig bayot, allow them to marry. Kanang same sex, ako pabor ko diya. Para matapos na. Matapos na ba ang problema? Sagot dyan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, walang garantiyang maiiwasan ang sexual abuse kahit pa payagang magpakasal ang isang pari. Sa halip, dapat daw na maging masusi ang pagsala sa mga gustong magpari. Kailangan din ng regular na pag-monitor sa mga bahagi na ng simbahan. JP Soriano, GMA News.